Kamakailan, naging usapin ang pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa anak ni Izzy na pinili raw ang direksyon na maging wedding. Kasunod nito, naging mainit ang diskusyon nang sabihin niya sa isang interview ang talatang, totoo naman, ano ba ang sabi ng Bible? God judge homosexuality. Ngayon ang tanong, paano ba talaga tinatrato ng Biblia ang isyong ito? At paano tayo tumugon sa mga ganitong usapin? Ngayon, pag-usapan natin to, hindi para manakit, hindi para manghusga, kundi para magbigay ng liwanag at direksyon na nakasentro sa Biblia. Sa panahon natin, isa sa mga problema ay hindi lang sexuality, kundi identity. Maraming tao ang nagkakaproblema hindi dahil sa kanilang kasarian, kundi dahil sa kawalan ng pagtanggap, pagmamahal at pagkilala sa tunay nilang halaga. Kapag ang isang bata ay lumaki na laging sinasabihang mali ka, hindi ka katanggap-tanggap, hindi ka normal, unti-unting nabubuo sa puso niya ang sugat. At mula sa sugat, naghahanap siya ng lugar na tatanggap sa kanya. Minsan, ang hinahanap ng tao ay hindi pagbabago ng kasarian, kundi pagbabago ng pakiramdam mula sa rejected tungo sa accepted. Parang batang gutom, kahit anong makita niyang pagkain, kakainin niya. Kahit junk food, dahil ang hanap niya ay busog, hindi nutrisyon. Ganoon din sa emosyon. Kapag gutom ka sa pagmamahal, kakapit ka sa anumang nagbibigay ng acceptance kahit pansamantala lang. Ngayon, ano ba talaga ang sabi ng Biblia? Hindi natin pwedeng iwasan ang katotohanan. May malinaw na turo ang Biblia tungkol sa homosexuality. Romans chapter 1 verse 26 to 27. Malinaw na sinasabi na ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae ay labag sa disenyo ng Diyos. Ngunit, kailangan nating tandaan ang isang mahalagang bagay. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, pero minamahal niya ang makasalanan. Hindi sinabi ng Diyos, I hate gay people. Ang sinabi ng Diyos, I hate sin. Pareho lang ito sa pakikiapid, pangangalunya, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagmamataas. Lahat ay kasalanan sa harap ng Diyos. Walang special category na mas galit ang Diyos sa isang kasalanan kaysa sa iba. So papaano tumutugon sa Jesus sa mga makasalanan na dapat rin nating matutunan? Tingnan natin sa Jesus sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Sinabi niya, ni ako man ay hindi kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Mapapansin natin, hindi niya kinunsinte ang kasalanan. Hindi rin niya itinaboy ang tao. May katotohanan, may pag-ibig. Ito ang balanse na nawawala sa maraming diskusyon ngayon. May mga taong puro galit, walang habag. Puro habag, walang katotohanan. Pero kay Jesus, may katotohanan na may pagmamahal. So ano ang tamang paraan ng Biblia sa ganitong usapin? Una, tanggapin ang tao, hindi ang kasalanan. Ibig sabihin, irespeto ang dignidad ng tao. Ipagdasal, kaibiganin, ipakita ang pagmamahal ni Kristo, pero huwag tawaging tama ang mali. Pangalawa, ituro ang identity sa Diyos, hindi sa damdamin. Sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi ka kung ano ang nararamdaman mo. Hindi ka kung ano ang sinasabi ng mundo. Ikaw ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pangatlo, dalhin sila kay Kristo, hindi sa debate. Hindi debate ang magliligtas. Hindi argumento ang magbabago ng puso. Si Kristo lang ang magbabago nito. Parang ganito, isipin mo ang isang kompas. Kapag ito'y nasira, kahit anong lakad mo sa maling direksyon ka, mapupunta. Maraming tao ngayon ang may sirang kompas, ang puso at ang isipan. Hindi nila kailangan ng bato, hindi nila kailangan ng insulto. Ang kailangan nila ay kompas na ituturo muli sila sa tamang direksyon na walang iba kundi kay Jesus. Ang mensahe ng Biblia ay malinaw. May kasalanan, oo. May paghatol, oo. Pero mas nangingibabaw ang biyaya, awa at pagbabago. Kung ikaw ay may kapamilyang ganito, huwag mong itaboy. Kung ikaw ay may kaibigang ganito, huwag mong laitin. Kung ikaw mismo ang dumadaan sa ganitong laban, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Pero mahal ka niya masyado para pabayaan kang manatili sa kasalanan. Hindi tayo tinawag para manghusga. Tinawag tayo para magmahal. At sa pagmamahal na iyon, ihatid ang tao sa katotohanan ni Kristo.